Pagkatapos nung kasalita kay Nico David, meron pa rin karapatan ng may-ari. Flip-top MC na si J-Block, idinamay si Phoebus at ang PSP sa battle. Phoebus at price tag, may tirada sa isang huradong naging pabaya sa judging. At rapido, ipinagtanggol si Phoebus. Nagkagulo ang internet matapos kumalat ang video kung saan makikita ang ginawang pag-overturn ng PSP founder na si Phoebus sa naging resulta ng J-Block versus Mott. Ayon kasi sa hatol ng mga judge, sa sobrang dikit na laban na ito ay nanaig daw ang MC na si Mott sa score na 3-2. Ngunit ang resultang ito ay hindi tinanggap ng crowd na sabay-sabay na nag-boo at sumigaw ng luto. Mapapansin ding tila hindi rin sumang-ayon dito si Mott kung ang pagbabasehan ay ang naging reaksyon nito pagkarinig ng pangalan niya. Ilang sandali pa ang lumipas at muling nagsalita si Phoebus at sinabing binabawi na niya ang naunang announcement dahil si J-Block to talaga ang nanalo sa battle na ito. Kaugnay nito ay nagbigay naman ng kanyang opinion ang MC na si Balakid na isa sa 5 hurado ng gabing yun nang interviewin siya ng content creator na si Nico David. Hindi raw nagustuhan ni Balakid ang ginawa ni Phoebus dahil tila nawala na raw ito ng respeto sa kanilang desisyon bilang mga kinuha nitong hurado. Hindi rin daw ito aware sa sinasabi ni Phoebus na house rules tungkol sa pagkakaroon nito ng ultimate decision sa mga battle na tulad nito. Dagdag pa niya, maaari rin daw itong magresulta sa kawalan ng tiwala na ng mga tao sa pagpiling gagawin ng mga hurado sa hinaharap. Ipinagtanggol naman ng MC na si Rapido, ang PSP founder, sa mga nambabash dito at nagsasabing hindi raw nito dapat binago ang resulta. Maaari naman daw talagang pakialaman ni Phoebus ang hatol nila kung ang nakasalalay dito ay ang kredibilidad mismo ng liga. Merong karapatan si Phoebus na baguhin ang judging. Pwedeng pakialaman ni Phoebus yon kasi sinasaalang-alang niya credibility na kabuuan ng liga. Yung mismo gumawa ng batas, nagbigay ng karapatan sa mga judge, siya din mismo ang pwedeng bumalik as long ang concern niya sa kabuuan ng liga. Kaugnay ng pagdagsa ng mga nambabatikos kay Phoebus at sa pagbawi nito ng panalo kay Mott, may iniwang komento naman ito kay Nico David na ayon dito ay nire-respeto niya pero mahirap daw manghusga kung wala raw ito sa mismong event. Itinanggi rin niya ang pahayag ng netizen na binalik niyang panalo kay J-Block dahil sa reaksyon ng audience. Pahapyaw namang binanggit ni Phoebus ang tungkol sa isang judge na tila hindi umano maayos na nanood sa battle at kinailangan pang tanungin ng katabi nito kung sino ang tingin nitong nangibabaw sa mga MC. Bayad daw ang lahat na kinuha nitong judges kaya iparating daw dito ni Nico na ayusin daw nito ang trabaho sa susunod. Nagkomento rin si Price Tag tungkol sa isang hurado na naging dahilan daw kaya pinalitan ang desisyon sa laban. Sasabihin pa raw nitong mali ang ginawa ni Phoebus at nagmamagaling sa opinyon nito pero siya mismo ay hindi inayos ang trabaho sa paghuhurado. Titirahin pa raw ng MC na ito na hindi niya pinangalanan ang mga taong nagsama dito kahit tablado na raw ito sa iba tapos may masasabi pa. Binanggit rin ni Price ang ginawa umanong pagbibisyo ng hurado na ito sa kabila ng presensya ng anak at asawa ni Badang. yung isang hurado, lahat daw natatanong ng sino pinili mo, sinong nanalo para sa'yo. Pare, bayad ka, hindi ka nanood, hindi mo pinakinggan na tama. Pagkatapos nung kasalita kay Nico David sa kabilang liga, pinabla ka na dahil sa bisyo mo. Samantala, naglabas naman ng saloobin si J-Block sa lahat ng mga nangyari at inaming pinagsisihan ang inasal niya sa stage na dala lang daw ng pagod at frustration niya. Inamin niya rin ang ginawa nung makababa ng stage na paghampas ng dalang mineral water sa sahig pati na ang pagsipa sa isang upuan na paraan lang daw niya para maalis ang nararamdaman niyang negative. Inamin din niya na akala niya siya ang nanalo pero nag-sink in din sa kanya na kaya andyan ang mga judge ay para magsabi kung sino talagang karapat-dapat. Nakonsensya rin daw siya sa inasal niya kay Mott sa stage at pinagsisihan yun. Ang totoo raw nito ay hindi naging masaya si J-Block na malaman na nanalo lang siya dahil binaliktad ang resulta ng laban nila. At para na rin matuldukan na ang mga tanong sa isip ng mga fans, inagahan na ng PSP ang pag-upload sa video ng naturang laban. At tulad pa rin ng inaasahan, nahati ang mga tao kung sino ang tunay na deserving na mag-advance sa round 2 ng tournament. Karamihan ay sumasang-ayon sa lakas ng performance si J-Block at marami rin namang nagsasabing si Mott daw talagang panalo sa dalawa. May ilan ding tinawag na bias crowd ang Cebu na dati nang itinuturing na best crowd ng battle rap. Mukhang nagkaroon naman ng mga realization si J-Block matapos mapanood ang recorded video ng battle nila. Sigurado na raw siya na si Mott ang deserve na manalo taliwas sa naging basa niya sa sitwasyon ng live. Simula rin daw nung matapos ng event ay hindi nagawa ni J-Block na magpasalamat sa lahat ng nagpapaabot ng pagbati sa pagkapanalo niya dahil maski siya ay hindi sigurado rito. Sa paglabas ng video ng laban nila ay lalo lang naging matibay ang desisyon ni J-Block na mag-concede at hindi na umabante pa sa second round dahil hindi raw siya ang deserving.
Sa isang post naman ng Pangil sa Pangil page ay makikita ang official signed statement ni na J-Block at Mot na nagpapatunay na nagkasundo sila na si Mot na ang advancing sa susunod na round ng tournament. Pasensya sa lahat sa inasal ko. Ako ay naging napaka-unprofessional at napaka-spoiled na bata. Para talaga sa nanalo talaga ako sa live. Pero tingin ko sa video, nanalo talaga ako sa video. Congratulations mo, na deserve mo yun. Para sa'yo talaga yun. Kapansin-pansin naman para sa mga nakapanood ang sinabi ni J-Block na pag-alok daw sa kanya ni Phoebus ng malaking halaga para magpatalo kay Mot. Nasa poster na raw kasi at mga ticket ang pangalan ni Six Threat at Mot na tila inihanda na at sigurado na ang paghaharap ng dalawa. Sinabi rin ni J-Block na hindi raw mapapantay ni Phoebus si Enigma kahit na anong gawin nito. Siyempre, mas malaking binayad ako inang to. Pero alam mo magkano in-offer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung Six Threat nakalagay. Para sa fantasy ng mga nag-aantay. Para lang masabing sa pinagdamot ni Enigma na match-up sila nagbigay. Hindi niya mapapatayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Kaya si Enigma ba yung nagdadamot ng match-up o kayo yung di content?